Attorney Domingo Cayosa, isa pong constitutional expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Sir. Good morning, Aljo. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Opo. Merong panukala si Senador Erwin Tulfo para maiwasan yung insertions dahil ang trabaho naman talaga ng mga mababatas ay gumawa ng batas. Ang sabi niya, bigyan ng pondo ang DPWH. Then, yung mayor, yung mga LGUs, ang magsasabi ngayon sa mga senador, halimbawa kailangan po ng tulay, kailangan po ng flood control. Then, yung senador, siya nang susulat ngayon sa DPWH para yung DPWH na magkokontak kay mayor. Pwede ho ba yan bilang mambabatas na gagawin ho? Naayon ba yan sa ating saligang batas? Well, ganun ho naman dapat ang mangyayari na yung local government units, sila ang mas nakakaalam kung ano yung kailangan nila. Okay. Of course, meron ding national level kasi meron namang mga proyekto na sakop maraming LGUs. So, but the budgeting process is supposed to be yung bottom-up, manggagaling ang datos. Kinapture ho kasi yan ng mafia, ng korupsyon. So, yung panukala naman na kailangang susulat pa ang kongreso o senador o mga congressman, hindi na dapat kailangan yan kasi nga, dun sa budget, nakalagay na kung ano yung mga pupundohan dapat. Mm-hmm. Ang masama kasi dito, yung insertion na hindi na alam ng ibang mga ng kongreso, kanya-kanyang kung sinong malakas ang loob, malakas powers that be, sila yung nag-i-insert. Worse pa, yung mga unprogrammed, ibig sabihin, mga yan, walang pondo dyan. Sila bang unang narelisan ng pondo. So, yung DBM din nag-abuso din. Mm-hmm. Kasi dapat sa GAA saka sa National Expenditure Program, uunahin dapat yung mga program items. Ang nangyari ho kasi, inuna pa yung mga unprogram at itong mga skandalo na ghost projects sa flood control, yung mga proyekto na napakadaling pekehin, nakawin at saka substandard. So, yung nothing new dun sa panukala niya at kung ganun ang gagawin natin, it takes away yung essence ng budget power ng Kongreso. Mm-hmm. Gawin lang din ng maayos ang budget. Yung walang nakatago, walang masyadong diskresyon sa executive branch, dun sa DBM, at saka sa mga senador, kongresista na nagkanya-kanyang singit ng kanilang mga gustong pondohan. Opo. May iba po ako, Attorney Cayosa. Siguro nabasa mo na ito at nagtatrending rin ito sa social media na idinadawit ang asawa ni Senador Rodante Marcoleta na si Ginang Edna Marcoleta bilang independent director ng Stronghold Insurance na may koneksyon naman sa pamilya Diskaya. Opo, nagsalita na po ang anak niya At ang sabi daw ng kanyang anak ni Senator Marcoleta, bilang independent director, hindi isang empleyado daw ng kumpanya, wala siyang material ties, wala mga substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationship sa kumpanya or stakeholders. Ano po ang masasabi nyo dyan, Attorney Cayosa? Hindi ho totoo yan. Kasi nungalingan yung ganyan. Kasi pag director ka, ang taas ng iyong posisyon. So whether you're independent director o hindi, you hold a very high position at hindi totoong hindi yan merong malalaking allowances yan as directors. Sila ang nagkukumpas ng polisiya at mga malalaking mga kontrata. Sila ang nag-a-approve. So hindi niya pwedeng sabihin, wala lang ito. Saling pusa lang, hindi naman siya nasusweldo. Nasusweldohan mo yan. So, it's very sad, di ba, na pag at maganda naman kayong media, yung mga social media at kayong professional media, mass media, hinahalungkat nyo ito.
Kasi na-explain yung mga kahina-hinalang galaw ng bawat isang mambabatas o bawat opisyal ng gobyerno. At itong mga facts na ito, makes it clear kung bakit ganun ang kanilang mga actuation. Yung bang obvious na gustong pagtakpan, taklolohan, o kaya tulungan yung mga diskaya. Ito yung talagang, kumbaga, to my mind, they are one of the most guilty. Yung bang, sila pang uunahin ninyo, hindi nyo pa na-assess yung kanilang affidavit, credibility at reliability. And mere general information na ilalagay sa affidavit, gagawin mo na siyang state witness at protectionan mo naman. Opo. Obvious na ho naman. So, Okay. maganda na ito lumalabas na. Okay. So, hindi din tayo, sana kayo magpatinag dun sa mga press statement ng mga anak. Pag director ka ho, makapangyarihan na sila. At meron kang professional and financial relationship with the company that employs you as a director. Opo. Ano naman ang masasabi mo dito po sa affidavit ng testigo ni Senador Barcoleta na nagngangalang si Orly Gutesa? Kapag napatunayan ho na pineke ho ito pong pagnonotaryo sa kanyang affidavit, ano po ang legal implication po nito sa diyan po sa ginaganap na hearing sa Senate Blue Ribbon? Kung totoo na hindi naman pala pirma nung sinasabing notaryo publiko yan, edi useless yung affidavit niya. That is a mere scrap of paper kasi it's not under oath. Pero ang nangyari ho kasi kung mapansin ninyo, bago siya nagsalita sa Senado, nanumpa uli siya. So yung kanyang oral testimony na nakarecord sa Senado, that is under oath. So that's for the legalities. Ano? At kung alam niya na nagsisinungaling siya na hindi naman pala siya humarap dun sa abogado na yan, di ma-perjury siya o subornation of perjury siya. So, yan ang mga kasong kinakaharap niya. Dun sa substance naman, and masyado namang obvious na yung mga pinagsasabi na doon, hindi magkakatugma. Halimbawa, hindi pa nagtagal, sabi niya, nanganganib ang buhay ko, gusto kong proteksyonan, witness protection. Nung tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa, sabi, hindi, marines ako, hindi ko kailangan yan. So, and then, di ba, may linakawan siya, tapos nagalit pa Senator Barcoleta, tinuruan pa siya kung ano yon. These are, sa aming mga abogado, these are indications na mukhang hindi sa kanya yung affidavit. Kasi yung katotohanan ho, kung talagang galing sa iyo lahat kalagay doon, kahit wala yung affidavit, kahit babalik-balik rin ka, iisa lang kwento mo eh. Walang kulang, walang sobra. Ito pretty obvious, gina-guide na siya eh. So, suspect, tama ko na mag-ingat ang Blue Ribbon Committee at mag-ingat ang DOJ sa pag-evaluate nito. Okay. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa. Good morning po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Susunod na ang